pressure system. But ulitin ko lang for this O5, so ito yung sa O4 nakita na may maling value. So, i-recompute nyo na lang and isama sa notes. Okay, so i-recompute nyo na lang. Ito. So, sa halip na ito ay 271, nag-typo siya, dapat 275.126 to. So same naman yung lahat ng process na ginawa dito sa problem na to. Ang nagkamali lang is yung value ng H3. But tama naman na siya is HF at 760 kPa. Okay? So mababago yung value natin dito. Our M2 will be change. Hindi ko lang tanda kung anong value. So i-recompute na lang. Same again yung formula naman ito, yun nga, 275 lang to. So for M1 naman, na final answer, mababago din yung H7, but same naman to na magiging 1462 point something decimal places lang yung mag-iiba. So M1 will be 0.0242. Okay, again, i-recompute na lang kasi yun lang naman yung mali. And yung work natin, yung P na ginamit dito is dapat for PSAT at 35 degrees Celsius. So mali din tong P8 na to. This should be 1352.2 kPa. Clear ba tayo doon? O5. Naintindihan? Yes po. Yes po. Okay, but yung process is parehas naman yun. Sa value lang tayo sa pagtingin sa table. Nagkaroon ng discrepancy. So, dapat ito ay 275 at yung pressure natin should be at 35. Ito ata ay at 30 degrees. So, baka yan, yung nagkamali. So, again, same naman yung process dito. Okay, so ito ang makukuha dito is 46 kilowatt na siya. 46 point something kilowatt. And then, for COP, magiging 7 point something. Again, lahat ng formula process is the same. Yung value lang ng H3 at nung pressure na to yung itatama for this problem. Clear ba tayo doon? Patasan man ako ng kamay O5 kung clear tayo doon. Ayan. So, recompute nyo na lang siya. Sa notes lang naman siya ilalagay. Okay. And then, since we already introduced the use of intercooler and flash gas removal, which is yung flash tank natin yesterday, so, review lang natin ulit, kasi hindi naman pare-parehas yung magiging system design component. So, mag-iiba-iba pa din siya. So, meron tayong intercooler which uses refrigerant, liquid refrigerant to cool yung vapor dito and then recompress or magkaroon ng two-stage compression. So, hindi lahat ng intercooler ganito yung system design. So, ito ay water-cooled siguro kasi kahiwalay siya. Tapos, ito namang, yung ibang type ng intercooler ay refrigerant. Wherein, merong ini-extract na liquid refrigerant, tapos yun yung ginagamit na intercooler. So, maraming case na ganon, which is yun, kasama siya sa problem set. Pero, di-discuss naman natin yun ngayon. Okay, so again, para ma-review natin, yung ating intercooler, it happens in a two stages or more na compression. And then dito naman, yan, for the removal of flash gas naman, it happens at the throttling process. So we can distinguish the flash gas removal and intercooling, or alam dapat ninyo kung paano siya ilalagay sa pH diagram. So if there will be intercooling, okay, so dito, sa part na to, ito. So, yan. Ito, intercooling, so ibig sabihin, sa compression process yan. So nagkakaroon ng intercooling, ibig sabihin, bumababa yung temperature. But with same pressure, which is the intercooler pressure. While for flash gas removal, makikita natin siya sa throttling process. So, alin yung example nun? Yun yung problem number 2. So, makikita natin dito sa throttling process, sa halip na diretso siya. So, nagkaroon ng flash gas removal, yung isa.
na merong liquid diretso sa evaporator and then the other one, vapor, is used in order to recompress. Okay? So, doon natin siya madidistinguish. So, dapat alam nyo kapag ka may intercooling at saka may flash gas removal kung paano siya ilalagay or ilalapat sa pH diagram. Naintindihan? Malinaw ba? Yes, po. Okay. So again, iba-iba yung connection sa components. Depende sa paggamit ng intercooler at flash tank or flash gas removal. Like this one, meron tayong flash gas removal. So dito, so you can see kung dito siya nagkaroon. So kapag may flash gas removal, magkakaroon ng alteration dun sa throttling process. Okay? So ibig sabihin, pag lumabas siya ng condenser, tapos meron tayong flash tank, so yung vapor lalabas sa state point 3, kagaya nito, and then yung liquid naman, state point 7, again expanded, i-expand siya through an expansion valve and then evaporator. And then compressor. Okay, so yung multi-stage compression, it does not necessarily mean na may intercooler. So depende pa din yun sa problem if may intercooling. Kagaya nito, this problem is no intercooling but there is a flash gas removal. So kita naman natin dito na doon sa compressor wala namang bumaba na temperature. Although yung nagkaroon ng two-stage compression, ginamit yung vapor na para hindi na siya i-combine dito sa compressor. Merong bagong compressor para doon. Pero again, walang intercooling dito. But multi-stage compression siya. Okay? So, ito naman, magkasama, yung flash tank as intercooler and flash gas removal. So, dito, ang ginamit is yung liquid refrigerant para magkaroon ng intercooling, para mapababa yung temperature dito and then recompress. Okay? So, clear ba tayo doon? So, iba-iba yung sa pH diagram. So, dapat alam nyo, ano ba yung nangyayari kapag may flash gas removal, may intercooling. Okay, so naka-identify na din naman dito sa problem kung yung mass. Kung hindi identified, so you need to have energy balance, pwede dito sa ating flash tank. Okay, so kung halimbawa, dito kasi nakabigay na yung mass na 2.1 for high stage compressor and 1.6 for low stage compressor. So, ibig sabihin, may mass na dito mismo. Kung ano yung mass na dumadaan dito. So, if wala, you can do energy balance. Okay? So, meron tayong flash gas removal. Kita naman natin dito. And then, nagkakaroon tayong intercooling. So, lalabas sa state point 3 is saturated vapor. So, make sure na kayang i-identify, and evaluate, analyze kung ano yung location at phase ng refrigerant, every component, para madali kayong makagawa ng pH diagram. So if makagawa kayo ng pH diagram, edi evaluate ninyo kung tama siya. Depende doon sa given na system design. So same with problems na given yung ating pH and system diagram. So check nyo, condenser 0.5, lalabas yun is liquid. Depende kung may subcooler. So depende pa yun. But in this case, wala namang subcool, tsaka superheating na nangyayari. So dito, may flash gas. So may liquid na extract doon sa flash tank natin. So lalabas siya state 0.7. Dadaan expansion valve. So we have constant enthalpy. So same with the process 5 to 6. Ito naman is papunta sa flash tank. Yung vapor, lalabas siya state point 3 and then i-compress. Tapos ito naman, from evaporator, may compressor, i-compress. And then dun pa lang sa junction na yon magko-combine yung dalawang mass. So, pwede kayong mag-let ng masses in each state point para ma-identify nyo ano yung mass na dumadaan sa first stage compression, ano yung mass na dumaan dun sa second stage compression. Kasi hindi mo alam na ay magkaiba yung mass nito. So, dapat provide kayo ng energy balance just like what we do in problem number 2 example yesterday. So
For now, I'll let you do the pH diagram muna nito, pero hindi mo na isosolve yung problem, no? So, try to analyze the system diagram and then do the pH diagram for this, that corresponds to the system design component. Okay, so take note, paglabas ng condenser, we have here, yan. And then, wala namang process na nangyari dito, expansion process. Tapos, pagkalabas ng condenser, di ba, liquid state to. So, ibig sabihin, mayroong dalawang pinuntahan yung liquid refrigerant, walang mass na nakalagay dyan, so let lang kayo ng M1, M2, or depende sa inyo. So ibig sabihin, dun sa liquid refrigerant natin, mayroong na-extract, and then ginamit yung refrigerant na yon for intercooling. Okay? Kung papapansin nyo, wala namang nangyari na liquid extraction dito sa flash tank. So ibig sabihin, walang flash gas removal. So itong flash tank is used as flash intercooler. So ito yung isang type wherein ginamit yung refrigerant or liquid refrigerant para magkaroon ng intercooling between two stages of compression. Okay? So identify lang yung process involved in each of the component for you to do its corresponding pH diagram. I will give you 10 minutes to do this. Pero clear ba to? May tanong ba? Okay, pataas naman ako ng kamay kung clear ang gagawin. Same with dun sa O4 na nandito, gagawa din kayo. And then, yung sa O4, kay Gerald na lang ipasa. Paano ba? Wag sa GC ipapasa kasi ipapagawa ko dito sa O4 mamaya. So wag na lang kayo. Okay po, ma'am. Ayun. PM na lang. PM sa akin. Na lang para dun sa 7. Or kay Gerald niya ipasa, tapos pa-screenshot na lang na nag-submit sila Gerald. Ipasa mo na lang dun sa class monitor na GC. Clear ba tayo? Ako, ma'am. Okay, so yung sa O5 naman, diretso sa GC natin. So again, yung O4, kay Gerald magpapasa, tapos si Gerald screenshot lang niya. Kahit hindi na isa-isang i-forward sa akin. Kahit screenshot mo na lang na nag-submit sila. And then send mo sa akin yung screenshot dun sa class monitor na GC. So again, I'll give you 10 minutes or saktuhin na natin na 12 natin discuss. So again, kapag may sagot na kayo, ipasa na agad sa GC. Or ipasa kay Gerald sa O4. Okay?
Okay. So, yun. Mostly naman tama yung mga naipasa nyo dito. Ano? So, ang tama is yon, we have constant enthalpy ng 5, 6, and 7 sa throttling process. And make sure lang na yung inyong state point 3 is at saturated vapor state. Okay? Since lalabas siya ng flash intercooler, so meron tayong saturated vapor. So itatama lang sa O4, tatama lang dun sa vapor phase. Ano? So, naintindihan ba? Malinaw naman tayo doon. So, and then, hindi natatapos sa paggagawa ng pH diagram. So, for the, like in this problem, you will get the enthalpies at each of the state point and get what is required. The first part na required is the power required for single compressor. So, yung standard vapor compression cycle working at negative 30 degrees Celsius evaporating temperature and 1,500 kPa condensing. And then for B naman, you have to calculate the power required between these two compressor. So, iba yung mass na dumadaan sa compressor, low pressure compressor, iba naman dun sa high pressure compressor na to. Ano? So, take note na dapat magkaroon kayo ng energy balance dito sa ating flash intercooler para malaman nyo or ma-identify nyo yung mass. Ano? So, ayun. So, again, iba-iba yung mga possible component, possible connection. Ano? Pero for this problem, same lang siya dito. Kita naman yung screen ko, no? So, ito, same lang siya dito. Iba lang yung pagkaka-form niya. Pero, as you can see, sa evaporator, papasok ng first stage compressor, dadaan ng flash intercooler. Ito yung nandoon sa ating problem number 3. And then, daan naman yung ating vapor phase, papunta dun sa second compressor and then condenser. Tapos, yung liquid, mahahati siya. Hindi naman siya mahahati na as in half yung pupunta. So, merong mass. Some mass of the liquid will go in our flash intercooler and then the other will be doon na sa evaporator. Okay? So, pwede nyong gamitin ito yung mass labels na nandito, pero you can create your own. Is that clear? Pero in this case, ito yon. And for other problems, wala naman siya dito kasi nga iba-iba yung possible maging connections nun. Ano? So, do you have any question? Clear ba tayo doon? So, yun lang talaga yung need ninyo is yun, to identify and validate. Kung may bigay na pH diagram, edi i-validate nyo siya based doon sa binigay na system diagram. Gusto nyo ba ng link na to? So, you can review kung paano gumawa ng iba pa na pH diagram if ibang cases. So, yung some example dito for multi-compression ay nandito. But itong mga multi-evaporator, didiscuss pa natin to next week. So, ilan lang tong nandito, tapos yung isa na-discuss natin ngayon, and then yung iba, parang, ayun, kasama ito. Ito naman is may subcooler, ayan. Okay, wala naman tong kasama na sample problem. Bale, ito ay system design and its corresponding pH diagram. So, since you already do one, today. So, yun. Make sure lang na kayang magawa ng pH diagram if hindi siya nakabigay doon sa given. Okay? Gusto niyo ba ng link na to para at least makapag-practice kayo? Para sa iba na question? Okay, wala pala. Send ko na lang sa GC. Ulit. Yung sa O5, send ko sa GC yung link. So, ito yung mga na. And then, sa O4 ko na lang send yung link. Para mamaya, di ko na siya i-share sa klase. Okay? So, ngayon, you'll be doing sample problem. Para dun sa O4, make sure lang
na matry nyo din kung kailan kayo available today. Pero yung gagawin ninyo ito ay part na siya ng problem set number 2, part 1. So we have here 3 problems under multi-pressure system. Okay, but for now, since we only have, ilan pa bang minutong natitira? We only have 50 minutes left. So I'll be requiring everyone from 05 to submit kahit itong unang problem muna ngayon. And then the rest will be submitted on Saturday before our next class. Soft copy naman parehas yung ipapasa. Is that clear? Naintindihan? So para naman sa 04, anytime today kayo magpasa ng problem set number 1. Problem set number 2, itong problem number 1 muna yung required today. And then the rest of the problems will be submitted on Saturday. Is that clear sa 04? Yes po, ma'am. Okay, so for 05 naman, you are required to submit at the end of our class, itong problem 1 muna, and then the rest will be submitted on Saturday. So, do you have any question bago kayo mag-start? Yes. Yes. Sa na siya, kung kaya nyo diretso nyo na. Dun sa problem set format. Di naman siya totally need engineering lettering. Basta okay lang yung pagkakasulat at naiintindihan. Clear ba tayo doon? Okay. Any other question? Clarification? Pero ma'am, pwede naman pong scratch po muna, pero maayos pa din po yung sulat po, ma'am. Pwede namang scratch muna. Salamat po, ma'am. Basta wag lang kakalimutan yung 1 inch ba yung ating margin each side sa problem set. May question pa ba? Any question, clarification? Okay, so about sa design project. May question ba kayo about design project? Group 1? Group 2? 3? 4? 5 and 6? Okay, so yon yung tirang time natin, gamitin muna to solve this problem number 1. If meron kayong tanong, you can join dito ulit sa Meet, tapos just raise your hand. Kung limited yung data ninyo, pwede kayo mag-leave ng Meet. Kung hindi naman, pwede naman kayo mag-stay dito. And if ever na meron kayong tanong, taas lang kamay. Okay. Yes, Ken? Saan po pala ipapasa po yung... Maglalagay ako mamaya ng papapasahan sa Google Classroom. Okay po, ma'am. Thank you po. Okay, sige. Any other question pa? Yes, Carl? Ma'am, nabanggit niyo po na pwede pong scratch po muna pero maganda po yung sulat. If ipapasa po siya... Hindi naman, yun? Sige po, ma'am. Okay. Kung ipapasa, pwedeng yun muna. Pwedeng yun muna, soft copy. Okay po. Natin po, ma'am. Ma'am, kailangan din po ba na nakopya na po yung problem or okay lang po na diagram po muna in solution? Kung yun na yung diretso nyo ipapasa, kopyahin nyo na kasi sa format ng problem set, kailangan may problem at schematic diagram. So, kasama na siya. Pero kung sketch mo na ipapasa, make sure lang na yung ipapasa nyo next week kompleto. Natin po, ma'am. Thank you po. Okay, yes, Carl? Ma'am, habol ko lang po pala. Yung,
Hanggang anong oras po yung submission po? Hanggang sa end lang po ng meet or within the day po? 1. Hanggang 1 po, okay po. Problem set naman po.